remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad kapag balita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Opisyales sa Police Regional Office 10, personal nga gibisita ang haya sa napatay nga radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. SITG Johnny Walker, uban ng NBI og CIDG, magtrabangay sa pagsulbad sa kaso. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bisan na sa kusog nga ulan, gibisita ni Police Regional Office 10, Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., ang haya ni Juan Humalon, ang radio broadcaster nga gipusil patay sa Calamba, Misamis Occidental. Gipaabot sa opisyal ang iyang pahasubo gikan sa tibuok hanay sa kapulisan sa Region 10. Nakiramay po kami doon sa mga namatayan. Inassured po namin sila na mananagot po yung mga may kagagawa nito at sa pipilitin po ng ating mga kapulisan dito po sa Police Regional Office 10 na malutas po ito sa lalong madaling panahon. Nakigistorya sa bang opisyal sa nabilin nga asawa ug mga anak ni Humalon sulod mismo sa announcer's booth diin kini gipusil patay. Gipaniguro sa opisyal nga anaa sa luwas nga kahimtang ang mga kabanay sa biktima. Gilauman nga magtagbo usab karong adlaw ang SITG Johnny Walker, lakip ang NBI ug CIDG aron hisgutan ang posibleng mga development sa kaso. Giadtuan sab ni General Layog ang posibleng escape route sa mga suspect nga paingon sa Dipolog City. Kahapon lang po natin pinakita yung computerized facial composite at napakaganda po ng naging feedback ngayon sa amin. Marami na nagbibigay ng information. So, yun po ang aming ngayon na ini-explore. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Nang hinaot karon ang Department of Agriculture Region 11 nga mas mapakusgan pa ang produksyon sa kakao sa Davao Region tungod sa nagkataas nga demand niini. Ano ang report? Naguna ang Davao Region sa dunay pinakadakong kontribusyon sa kakao sa Pilipinas. Sa datos sa PSA niadtong 2021, 80.6% ang kontribusyon sa Davao Region sa total kakao production sa nasod. Gani human sa nasanati ang pandemya sulod sa tulo ka tuig, duna matod pay pagtaas sa demand sa kakao. Dili lang sa Pilipinas, apan lakip na sab sa tibuok kalibutan. Sumala sa Davao Regional Cacao Council, aduna matod pay gamay nga shortage sa supply karon sa kakao human sa pandemya. We are experiencing a little bit of shortage for raw materials for us to produce, to trade, to make chocolates, to do some value adding. So nagkakaroon tayo ngayon ng a little bit of shortages. Busa, dunay programa nga giandam ang Department of Agriculture nga makatabang sa mga cacao farmers. Karon natay program nga kaning Coconut Farmers Industry Development Plan wherein naga-rehabilitate ta in response sa katong naga-decline na ang yield or ang production sa ato ang mga cacao farmers. So naatay program nga i-rehabilitate, so nagahatag ta og fertilizer as well as po nagahatag ta og mga technologies and mga techniques sa unsaon pag-rehabilitate sa ato ang mga cacao farms. Bisa na sa pagsugod sa direct exportation sa durian sa China, nagtuo ang Davao Regional Cacao Industry nga wala kini epekto sa nasanati ang shortage sa supply sa cacao. There's this parang attitude no dito sa farming and in the agriculture sector na kung ano yung uso doon lahat. Ang ating advocacy is really more on the diversification of the farms. Okay? Hindi ko masabi na nakaapekto yung durian na trend. And I am really happy about this durian trend because
durian is also a very, very good crop. Samtang, aron mas matagan pa og kahibalo ang mga cacao farmers sa rehiyon. Usa ka National Cacao Congress usab ang ipahigayon sa Davao City karong umaabot nga November 16 to 17. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Ika-27 nga Aldaw ta Kitanglad celebration gisugdan na sa Libuna, Bukidnon. Kitanglad Protected Management Board nagpasalig nga padayong protektahan ang kinaiyahan ilabi na sa Mount Kitanglad. Ani ang report. Adlong Martes, formal nang gisugdan ang 3-day celebration sa 27th Aldaw ta Kitanglad sa probinsya sa Bukidnon. Ang selebrasyon nakasentro sa pagprotekta sa katubigan gikan sa Mount Kitanglad, subay sa tema nga Preserving Water, Sustaining Life, Honoring Heritage. Host LGU karon tuiga ang lungsod sa Libuna, diin duha ka barangay niini ang nalakip sa Kitanglad Protected Management Area. Maning atong ipahigayon gyud para sa pagpreserbar gyud sa atong Mount Kitanglad. So advocacy ba nga masulod gyud silang hunahuna kasing-kasing naagi tay bukid nga preserbahon aron lamang matabangan pod kag di oro, ang ulan, ang weather ba nga makatabang yun. Dakong kalipay sab ang gibati sa Bukidnon Provincial Environment and Natural Resources Office sa DENR tungod nagpabiling lig-on ang suporta sa 8 ka mga LGU nga protektahan ang Mount Kitanglad. Aron sa pagpaabot kanila nga ang Mount Kitanglad maogyoy tinubdan sa kinabuhi tungod kay ang tubig nga nagdagay-day nga giinom sa tao maoy kinabuhi sa tao. Nagpahigayon sab og Kitanglad Guard Volunteers Congress diin gitambungan sa nagkadiyang KGV gikan sa nagkadiyang LGUs. Gipasabot kanila ang importansya sa pagprotekta ug pag-amuma sa Mount Kitanglad ingon man sa mga nagkadiyang programa nga makuha nila gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Bisag nagkaedad na ang among edad sa uban akong mga membro apan interesado gyapon og kursunada nga unta magpabilin ang panglantaw nga ang Mount Kitanglad Range Natural Park malauman nga walay mahitabo nga mga illegal activities. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga misulod sa usa ka tulungahan sa Zamboanga City ang giaresto. Human kini namatikdang dunay bit-bit nga kutsilyo. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Human ang flag raising ceremony sa senior high school sa Baliwasan sa Zamboanga City na matikdan sa mga magtutudlo nga adunay usa ka lalaki ang naglakaw-lakaw sulod sa maong tunghaan. Apan dili lamang kini normal nga nagalakaw-lakaw tungod aduna kini bit-bit nga bolo ug kutsilyo. Naalarma matud pa sila ilabi na nga adunay daghang mga estudyante niadtong panahona. Risky on my part but I handle it with care. Sabi ko nga kinausap ko lang talaga siya ng mabuti. Sabi ko kung pwede, ibigay ang bolo niya, ilagay lang sa baba, at saka yung kutsilyo niya. Then naniwala din naman agad siya. Then nakita ko yung mga guard, sinabihan ko na delikado. So agad-agad nag-respond yung guard. Daling mitawag ug back up ang mga magtutudlo ug gilayong miresponde sab ang barangay council. Og didto na nila kini gi-turn over sa kapulisan. Ang sospek na ilhang si Melvin Arasani kinsa balhog karon sa Zamboanga City Police Station 11. Sumara sa kapulisan, wala kuno masuta ang motibo sa pagdala sa sospek og hinagiban sanglit dili kini nagatubag og tarong. Bakit kinili diferensya po ko na kabesa. Basta ma'am, doon may linapinsan kinito. Hindi nitang cooperate. Hindi tasikaso ko sa tangkwento ko dili. Pasakaan og kasong paglapas sa illegal possession of bladed weapons ubos sa Omnibus Election Code. Sa karon, ginapaayo na ang unom ka CCTV sulod sa eskwelahan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Sa mga musulod og trabaho o moeskwela karong adlaw, mga kapuso ayaw kalimte nga magdala og payong. Tungod base sa rainfall forecast sa Metro Weather, dakumpahin sa nasod ang ulanon karong buntag pa lang. Apil na dinhi ang Mindanao.
Magpadayon kini nga sitwasyon ug masalapad na ang apektado sa ulan pag-abot sa hapon. Posible ang heavy ngadto sa intense rains sa ilang lugar mao nga mag-igmat sa hulga sa baha ug landslide. Sumala sa pag-asa, easterlies ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang amihan ang nakaapekto sab sa Northern Luzon. Kini ang At Home with GMA Regional TV. $25 ang patay samtang kapin 700,000 katao ang apektado sa baha sa Somalia. Human ang nasinatiang taas nga hulaw. Baha na sab ang nasinati sa Somalia nga hatod sa walay puas nga pag-ulan. Gibaha ang nagunang kadalanan hasta na ang kabalayan. Sa tala sa United Nations Office, anaa sa 25 katao ang patay samtang anaa sa 700,000 katao ang apektado sa grabing pagbaha. Tungod niini nagdeklara na og state of emergency ang gobyerno sumala sa Somalia Disaster Management Agency. Sobra-sobra kuno ang ulan nga nasinati sa Somalia pagsugod sa rainy season niadtong Oktubre nga gila umang mulungtad pa hangtod sa Disyembre. Pipila ka divers na diskubrihan ang libuan kakaraang bronze coins sa kadagatan sa Italy. Gibutyag sa Italy's Ministry of Culture nga niadtong Sabado na diskubrihan sa pipila ka mga divers ang kapin 10,000 ka ancient coins sa kadagatan sa Sardinia, Italy. Ang bulto sa mga bronze coins nga nakuykuyan ilawom sa dagat ang gituhuang anaa pa sa 4th century sa usa ka shipwreck. Sumala sa Ministry of Culture nga ang na-recover nga treasures ang gibrabadaang moabot ngadto sa 30 ngadto sa 50,000 kabuok. Usa kuno ka local amateur diver ang unang nakakita o gilayong gipahigayon sa lokal nga kagamhanan. Karon nga advance na ang teknolohiya, aduna pa ba'y nagagamit sa atong National Library? Kanang atong sayron pinaagi sa report ni Earl John Balungay. Sa panahon nga one click away na lang sa smartphones o laptops ang inyong mga pangutana, doon na pa ba'y nagagamit og library? Tubag sa National Library? Oo, tugod naga-average na sila karon og 300 to 400 daily visits. Ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong natin mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Kung usa ka mo sa maglisod sa pagpangita og libro sa mga shelves sa library, well, mingawon mo ana nga experience sa National Library. Tungod dili na kinahanglan nga moabot mo sa stock room aron pangitaon ang libro nga gusto ninyo. Tungod duna na sila'y ginatawag nga retriever, nga sila mismo ang magkuha sa libro o ihatod kanimo. Libre sab ang paggamit sa National Library. Kinahanglan lang nga mag-register o mukuha og plastic National Library ID nga nagkantidad og 100 pesos. Nagpo-provide po siya ng quiet place ng internet which is relatively fast. Duna sab mga augmented reality o AR books nga pinaagi sa paggamit og app ang librong ginabasa. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. Ako si Earl John Balungay para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, Christmas feels na gayud. Tungod pila na lang kaadlaw, Pasko na. Busa karong buntaga atong makauban si Mommy Catherine Chua, usa ka momtrepreneur aron tudluan kita sa paggama og chocolate bomb nga dili lang lami apan wa isab nga dessert nga patok sa mga bata. Good morning mga kapuso, this is Kat. So today we're going to make Christmas chocolate bomb. So, ito po yung mga ingredients. First, dapat may marshmallow tayo, chocolate milk powder, mulled chocolate. And for the materials, pwede din cupcake holder. And for the design, sprinkles. Ang gagawin natin is, let's microwave the chocolate. What? Dapat, hindi siya aabot ng 5 minutes.
15 minutes, let's remove the chocolate. Here. See? Tigas na siya. Okay. Let's remove carefully. Kasi pag rashly mo lang siyang tatanggalin, nagbe-break yung mga nasa gilid niya. This is the fun part. So, dito natin ilalagay yung chocolate powder and marshmallow. But it's up to you if you want. Pwede ka din maglagay ng mga sprinkles. 5 pieces ng marshmallow or 6. Kasi if too much na din, baka mahirap na i-close yung other part ng chocolate bomb. You ready a hot plate na galing sa microwave, then put here sa side or sa gilid ng yung chocolate bomb, and then you can close it like that. Okay. Ganyan. And you can do whatever you want sa designs. Here. And I have here snowflakes and Christmas decor. Alright, so this is our finished product. After designing the chocolate bomb, here it is. Okay, so this is our Christmas chocolate bomb. Thank you and Merry Christmas mga kapuso! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pagpanulis sa duha ka lalaki sa usa ka tindahan sa General Santos City, nahuli kam. Usa sa mga suspect ang nadakpan sa otoridad. Ano ang report ni Abby Caballero? Makitaan sa CCTV footage kining duha ka lalaki nga misulod sa tindahan sa Aparente Street, Barangay City Heights, General Santos City pasado alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Daw naniid pa sila samtang anaa sa sulod ug nagpakaron ingnon nga dunay paliton. Hangtod sa mitindog ang tindera aron kuhaon ang ilang giingong paliton. Kalit gikuha sa usa ka lalaki ang cellphone sa tindera dayon nanion kini og pusil. Kining usa pa ka lalaki gipanguha ang halin sa tindahan dayon dali silang miikya sakay sa motorsiklo. Gitudlo na ko ang chiller. Natingala ko nga wala siya nagadto sa chiller. Pagtindog na ko gibutang na ako cellphone sa lamisa tapos dito niya gikuha. Ningon ko na sir, ako man na sir. Nga nagana din siya na hold up din gawa siya bargil. Sumala sa tindera, mihangyo matod pa siya sa mga sospek nga dili apilon og kuha ang iyang cellphone. Ang gikuha nila ang 5,000 pesos nga halin ug ang loader nga cellphone. Nano ko sir, ako man na ibalik lang sa kuha. Mao to nag-ana siya sa kuha nga na gibalik niya sa kuha giduol ko niya ana siya sa kuha nga dili lang daw magsaba. Samtang pasado alas 4 sa hapon sa samang adlaw, dakpa ng usa sa mga sospek nga si Nadhar Moises, 18 anyos. So nalokit natin kahapon kasi may mga during nangyari yung incident, pina-alarm kasi natin yun. Naka-alarm siya. Baga lahat ng mga station is na-inform through sa ating City Tactical Operation Unit. So naka-alarm lahat ang ating mga checkpoint, particularly yung mga border checkpoint na. Sumala sa dinakpan, kini ang unang higayon nga miuban siya og pagpang-hold up sa iyang higala nga nakaikyas nga nailhang si Jonathan Magallanes. Nagawa namin sir, sumama ako sa kanya sir. Pero inirecruit ko lang pala? Oo. Ngayon lang ako nakasama sa kanya ng hold up. Sabi niya sa akin, sama ka, punta tayo. Ganyan, hold up, yun. Pero kakilala mo talaga yon? Oo, kilala ko, taga dyan sa ano. Pero transfer lang dyan, taga Manila yun. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sa otoridad sa nakaikyas nga sospek. Mag-atubang sila og kasong robbery with violence against or intimidation of persons. Tinitingnan pa rin natin kung may mga involvement pa sila sa ibang mga insidente at kung may mga grupo sila na mga... Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako, si Abby Caballero. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka traffic enforcer sa Zamboanga City ang gipasidunggan sa LGU
Human kini nakapugong sa nahitabong pagpangawat unta sa usa ka tindahan sa syudad. Ani ang report ni Efren Mama. Usa ka plaque of recognition ang gitunol sa Zamboanga City LGU sa usa ka traffic enforcer sa syudad human kini nagpakita og mahinungdanong buhat sa katawhan. Siya si Romeo Robles Jr., 47 anyos, taga Barangay Tugbungan. Kini human malampusong napakgang ni Robles ang unom ka mga sospek nga misulay pagpangawat og mga supply sa usa ka glass and aluminum store sa Nuñez Street. Iya kini namatikdan samtang nagamando og trapiko. Gialarma gilayo niini ang pagpangawat sa tag-iya sa tindahan ug sa kapulisan. Speechless kay ko pagkuha nato, sir. Wa na ko maibawon nga makabaton day kog na nagi-appreciate day sa mayor diri syudad sa Zamboanga. He went beyond his duty, no? Kay sabi kita disuyo mandato na city man lang kad traffic, no? Ayuda na traffic. Este cosa le hace is beyond the call of his duty. Por eso conoce kita el cosa le dale mira, no? As an employer government servant. Si Robles unang nailhan isip dancing traffic enforcer sa milabayng tuig. Karon, gihagit sab sa LGU ang uban nga sundan ang mayong binuhatan ni Robles. In view, no, cosa hace si Mr. Roble, taman challenge también kita, no? Not only kunal mga traffic officers diaton to perform well in their duties, but also abla kita public servants or government employees, no? To go beyond their duties and functions, especially for the welfare and betterment of our local governments. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Sa nagpadayong NCAA Season 99 Basketball Tournament, gipildi kagahapon sa Perpetual Altas ang Arellano Chiefs sa score nga 81-74. Nataktak na sa Final Four ang Arellano Chief human niini gipildi ang Perpetual Altas. Giila nga player of the game si Cyrus Nitura, kinsa nakatala og 13 points, 10 rebounds, 7 assists ug 5 steals. Sa samtangan, dunay 2 wins and 11 losses ang Arellano Chiefs ug 6 wins and 7 losses ang Perpetual Altas sa overall team standing. Samtang sa gunsunsab ang kadaugan sa Benilde Blazers, human niini gipildi ang JRU Heavy Bombers sa score nga 84-81. Giilang best player of the game si Will Gozum nga nakatala og 27 points, 5 rebounds and 1 block. At ang iunyang 1:30 PM ang dula sa Letran Knights versus San Sebastian Golden Stags ug EAC Generals versus Mapua Cardinals live sa GTV. At ang iyang mas nagkainit nga panagsangka sa teams matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. 14 ka mga mananagat ang na-rescue sa mga personahe sa Philippine Coast Guard. Human nayabo ang ilang gisakyang bangka sa kadagatan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Gila yung nagpahigayon ng search and rescue operation ang mga personahe sa Coast Guard Station Zamboanga del Norte o Coast Guard Substation Dapitan City. Human makadawat og tawag kalabot sa usa ka fishing boat nga dihang naunlod sa kadagatan sa Barangay Tag-Ulo, Dapitan City. Nasayran nga 14 ka mananagat ang sakay niini nga gilayong giluwas. Gibutyag sa kapitan sa moong bangka nga nakasinati kuno og duha ka leakages sa starboard side hinungdan nga naunlod kini. Ang moong bangka giguyod na kini padulong sa pantalan sa Dapitan City. Wala na angol og wala say hitabong oil spills sa kadagatan. Siyam ka mga individual ang arestado human biyahe o giingong smuggled nga sigarilyo sa kadagatan sa Sarangani, Davao Occidental. Adlong Domingo dihang na-intercept sa mga sakop sa Naval Forces Eastern Mindanao ang sakayang pandagat nga MV Princess Sarah nga dunay kargang giingong mga smuggled nga sigarilyo sa kadagatang sakop sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Nagapaygayon matud pa og territorial defense operation sa Philippine-Indonesian border ang BRP Artemia Ricard sa Philippine Navy. Sa dihang namatigdang nagalikay ang moong sakyan ng pandagat sa mga sospek o wala nagatubag sa tawag kanila sa radio. Nasuta nga karga diay niini ang 600 master cases sa sigarilyo.
Gikustudiya na sa NFEM ang siyam ka mga individual. Lakip niini ang usa ka minor de edad alang sa tukmang disposisyon. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Charles Dickens, usa ka English novelist. I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. Mga kapuso, 47 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.